Nakipagpulong kamakailan ang Energy Regulatory Commission sa Independent Electricity Market Operators of the Philippines para pag-usapan ang tinatawag na electricity market simulations pagdating sa pag-assess sa magiging posibleng impact ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan, lalo na sa epekto nito sa power prices o presyo ng kuryente sa bansa. At kaugnay nga niyan, makakausap po natin ang chairperson ng Energy Regulatory Commission na si Attorney Francis Saturnino Juan. Chairman Juan, magandang hapon po at welcome sa Arangkada Balita. Magandang hapon at magandang hapon din sa lahat ng mga nakikinig. Chairman, ano po ang naging resulta ng inyong pulong? May nakikita ba tayong posibleng maging problema sa supply ng kuryente sa mga darating na linggo o buwan kung patuloy ang bakbakan sa gitnang silangan? Sa ngayon, ang nakikita Sir? dahil nga ang ating generation ay nakasalalay dito sa mga panggatong na ating inaangkat. Kaya't maaaring tumaas yung gastos ng ating mga generators at ito ay ipapasa naman sa kanilang mga customer. At gano'n ho ba tayo ka-dependent kunyari sa supply ng petrolyo para sa pag-supply din natin ng electricity po? Kung ba gano'n tayo ka-apektado kung sakaling lumala pa yung tension sa Middle East po? Bagamat maliit lang yung dependence natin sa oil kasi mga planta ay karaniwan tumatakbo sa coal at natural gas, ito rin mga panggatong na ito ay presyo. Kaya kung itong mga ito ang magsusupply pa rin sa atin, ay mayroon talaga tayo nakikitang pagtaas ng singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Pero with regards po sa supply, kasi summer usually, di ba, nagkakaroon tayo ng mga yellow alerts, sa mga ganyan. Tingin nyo po magkakaroon tayong problema sa mga susunod na linggo o susunod na buwan po? Sa ngayon ay wala pa rin nakikita sapat yung supply, kaya lang maaari kasi mabilis ang pagbabago. Kung mayroong mga planta lang na biglang magkaroon ng outage o kaya naman sobrang tumaas ang demand, so magkakaroon talaga ng pressure doon sa ating supply at kapag nagkakaganito kasi ay tumataas din yung presyuhan pagdating sa merkado. At itong posibleng pagtaas ng presyon po ng kuryente sa mga susunod ba? Kailan, within next month, pwede ho ba ito? Maaaring sa susunod na buwan, pero monitor natin ang magiging talagang aktual na galawan ng presyo nang sa ganon ay makapag-intervene ang komisyon. Maaari kasing magpatupad ang komisyon din ng pag-uutay-utay ng recovery para hindi naman ganoon maging kataas ang magiging singil sa susunod na buwan. At sabi nga ni Jack, no, papalapit yung tag-init na masasamahan pa nga ng problema dito sa gitnang silangan. May nakikita po ba kayong posibilidad ng mga scheduled o rotating brownouts? Ito ay mangyayari kung mayroong malaking mga planta ang bigla na lang wala sa schedule na masisira at mag-outage. Kung magkaganito, ay maaari ngang magkaroon ng rotational blackouts, pero hindi pa naman ito nakikita sa ngayon. Kaya kumbaga sir, ano mas mapapayo nyo na lang sa mga consumer po siguro sa mga susunod na buwan o susunod na linggo? Talagang malaking maitutulong kung talagang sama-sama tayo at magkokonserba ng pagkonsumo sa kuryente dahil kung ito ay mapapanatili natin sa mababang level, yung ating demand, ay hindi masyadong kakailangan tayo ng mas mahal na mga planta na patakbuhin at mas magmamahal tuloy kung ganito ang nangyayari. Maraming salamat po, ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan. Maraming salamat din po sa pagkakataon.